Ito ang ginawang toy box ng isang napakasamang lalaki kung saan niya dinala at pinahirapan ang halos 16 mga babae. March 22, 1922 sa New Mexico, nagulat ang maraming tao nang meron silang makitang isang babaeng tumatakbo ng walang suot na damit maliban sa isang collar at mga kadena. Sumisigaw siya ng sobrang lakas at ang sinasabi niya, "Don't let them get me." Nagdatingan naman agad ang mga pulis at dito nga sinabi ng babae kung saan siya nanggaling at inaresto nga agad ng mga pulis ang dalawang taong nakita doon. Pero mas magugulat pa yung mga pulis dahil sa lalim ng kasamaan na malalaman nila na babaliktad sa sikmura nila. Etong lalaki na to ay si David Ray Parker, 62 years old. Etong si David ay nandukot ng napakaraming babae at dinala nga niya doon sa maliit na lugar na tinatawag niyang toy box na isang blank chamber. Sa loob nito, ang mga biktima ay makakaranas ng iba't ibang klaseng pagpapahirap gamit ng iba't ibang mga bagay. Tulad ng mga latigo, mga pang-medical at pang-anong gamit at mga pang-kuryente. March 19, 1999, si Cynthia Vigil, 22 years old, ay dinukot mula sa isang parking lot ng isang lalaking nagpapanggap na pulis at ito nga si David. Dinala ni David si Cynthia sa toy box niya kung saan dito nga niya siya kinadena, pinagsamantalahan at pinahirapan katulong yung girlfriend niya. Oo, may girlfriend siyang kasabwat at ito nga si Cindy Hendy, 37 years old. Bago niya pahirapan yung mga biktima niya, nagpe-play muna siya ng isang cassette tape na nagsasabi kung ano yung mga masasama niyang gagawin. Dito ko unang nalaman yung kaso na to at kung gusto niyo itong mapakinggan, available to online, ayun yung title, and halong lungkot at galit yung nararamdaman ko tuwing naririnig ko to. March 22, 1999, umalis si Ray para pumasok sa trabaho at dito nga naiwan si Cynthia at si Cindy nang magkasama. Pagkagising ni Cynthia, nagulat siya nang mapansin niyang yung susi sa mga kadena niya ay malapit lang sa kanya. Dito na nga sinimulang tumakas ni Cynthia pero nakita siya ni Cindy. Sinubukan siyang hulihin ni Cindy pero gamit ang ice pick, tinusok ni Cynthia si Cindy sa may leeg. Dito na nga tumakbo ng sobrang bilis si Cynthia palabas doon sa may bahay at humingi ng tulong kahit nga wala siyang suot maliban doon sa may collar at mga kadenang nakakabit pa rin sa kanya. Nahingi naman siya agad ng mga tulong at dito na nga nagdatingan yung mga pulis at inaresto sina Ray at Cindy. Pinasok ng mga pulis ang toy box na ginawa nila Ray at Cindy at dito na nga sila magugulat sa mga makikita nila. Loob ng toy box, meron ditong lamesa or upuan na nahahawig sa mga ginagamit sa mga ospital or clinic. Specifically yung mga ginagamit ng mga gynecologists na ginagamit ni Ray para pagsamantalahan ang mga biktima niya. Nagkabit din siya ng mga malalaking salamin sa may taas para maipakita niya at mapanood sa mga biktima niya ang ginagawa niya sa kanila. Mas nanlumo pa nga yung mga pulis nang makita nila yung mga ginagamit nila Roy at Cindy sa pagpapahirap. Tulad ng mga latigo, kadena, mga straps at mga gamit pampabuka ng mga binte. May mga nakita rin silang patalim na ginagamit sa ospital, mga lagare at mga gamit pang-aliw. Meron ding isang box na nakita at ito pala ay ginagamit ni Ray kung saan pinapasok niya yung ulo ng mga biktima niya habang binababoy niya sila. Tunayan ng mga pulis na maraming biktima sila Ray dahil sa daan-daang mga damit, mga jewelries at mga gamit ng mga iba't ibang mga babae. Ang mas malala pa dito, meron din silang koleksyon ng mga videotapes ng mga masasamang ginagawa nila. Pag-iimbestiga ng mga pulis na pag-alaman nilang hindi lang pala sina Ray at Cindy ang gumagawa sa krimen na to. Dahil meron pa pala silang mga kaibigan na sumasali tuwing ginagawa nila to. Sa pag-aresto kanila Ray at Cindy, maraming babaeng lumutang na nagsasabing naging biktima din daw sila. So dito si Angelica Montano na dating kaibigan at kapitbahay ni Ray. Pero ayun lang, sa sobrang grabe daw nang nangyari sa kanya, wala na daw siyang maalala sa kahit anong nangyari. Dito na pag-alaman ng mga pulis na gumagamit pala si Ray ng isang specific na gamot para makalimutan ng mga biktima niya yung mga ginawa niya sa kanila. Dahil sa dumadami na nga yung mga nagsusumbong, nagsalita na nga si Cindy sa mga naging kasabwat nila. Ayon kay Cindy, ang mismong anak pa daw ni Ray na si Glenda Ray at ang kaibigan nitong si Dennis Roy Yancey ang mga tumulong na dumukot sa mga biktima. On June 24, 1996, dinala ni Glenda ang kaibigan niyang si Kelly Garrett at dinala doon sa may toy box. Sa loob nito, inatake ni Ray at Glenda si Kelly for 2 days until nag-decide silang anuhin yung leeg ni Kelly at iwan siya at itapon sa may kalsada.
Somehow, maswerteng nakaligtas si Kelly at nakapagsumbong pa nga siya sa mga pulis at sa asawa niya pero hindi siya pinaniwalaan. 1997, silang tatlo ay umatake ulit nang dukutin nila si Mary Parker. Magkakasama nilang pinainom ng gamot, pinahirapan at saka hindi pinahinga hanggang sa bawian ng buhay si Marie. Ilan lang to sa mga kasong lumutang nang mahuli sina Ray at Cindy. Matagal din tong pinag-usapan sa korte but eventually in 2001 nahatulan na panghabang buhay na pagkakakulong si Ray na aabot sa 224 years. Pero ayun lang, hindi nakulong ng matagal si Ray dahil on May 28, 2002, inatake siya sa puso at binawian ng buhay sa edad na 62. Si Cindy naman ay makukulong for 36 years habang si Glenda ay makukulong lang for 9 years. Ang nakakagalit pa dito, si Glenda at Cindy ay matagal nang nakalaya. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon kung sino nga ba yung mga biktima, saan sila napunta, at sino pa yung ibang mga kasabwat nila Ray at Cindy.